Hello guys! Welcome back to Z&Z Mini Garden, Cactus and Succulents from Cagayan de Oro City. So for today guys, I will be giving you an update dito sa ating greenhouse kasi na-transfer ko na yung mga plants sa rectangular pot dito sa round pot. And then binalik ko na din yung net natin. If na-remember ninyo, nagtanggal tayo ng net. Pero ngayon guys, one layer na lang yung ibinalik ko kasi dati double to. Ayan, para mas safe sa mga plants natin guys. And then dito na side pala, inilagay ko yung mga mafarina na galing ROS natin na plants kasi bare months na guys. So ayoko silang matsugi dahil ma-overwater sa ulan. And para maging perfect naman din yung farina nila. So, ito guys yung ating white lover or lotus. Ayan. So, hindi pa perfect yung farina nila kasi palagi silang natatalsikan ng ulan doon sa balcony guys. So, hopefully dito sa loob ng greenhouse, maging perfect na yung farina nila. And then, ito naman freebie ni seller dati, si Snow Angel. Super lumaki na siya. Nagustuhan niyang mag-ROS. And then, ito si Brinks Blue. Ayan. Medium size pala yung pots nila, guys. And yung dalawa yan, in preparation sa dalawang darating pa. Ito si Vivian. Kasi kapag ROS guys, ang tendency, manlagas yung dahon niya kapag na-overwater siya ng ulan. So, liliit siya guys. Malaki kasi ito dati. Pero, sige lang, okay lang. At least, hindi siya namatay. And then, ito ang ating Big Monroe. Ipinasok ko na din sa greenhouse. Para hindi matsugi. Ayan. And yung balcony kasi natin guys, gigibain. May i-repair sa gate na part ng bahay. Ito si Helena or si Laura to siya. Hindi ko na siya kasi guys, identify kasi nag-multiple heads siya. So, parang na-deform yung rosette niya. Tingnan nyo dumikit na yung dalawang leaves. And then, magtanggal lang tayo ng dry leaves. Hindi ko nadala yung malaking tweezer natin, kaya nahirapan tayong magtanggal. Dati guys, nung dumating to siya, one head lang siya. And then eventually, nag-multiple heads bigla. Ayan. Nasira na yung rosette niya guys dahil ang dami na niyang heads. And ayoko naman siyang i-separate kasi baka mapangit na tingnan. Ito naman ang ating Happy Day from Vertical Garden. Transfer ko na sa medium na pot kasi malaki na siya guys. Mas nice kasi kapag Echeveria naka-flat garden. Ito white one. And ang ating Lola. Yung sa gitna hybrid guys, so medyo hindi malapad yung dahon. Yung dalawang malaki, Lola. And then ito maliliit natin na Lola. Diyan lang yan sila para hindi palaging nababasa. Ben bodies and update kay Green Eyes guys. Diba flawless to siya? Nung nagtanggal tayo ng net, ayan, sayang na sunburn. Kasi kapag walang net, tapos nagdilig tayo, supposedly, ipopot-pot talaga natin yung mga excess water sa rosette para hindi masunburn kinabukasan. Ito naman ang ating Tito Buns, guys. Ayan. Taba pa rin and medyo nag-pink na yung dahon. Buti na lang flawless pa din siya. Hindi siya na sunburn. Ito bago to guys, si Amethystinum. Kaya ganyan pa yung hitsura. Pangit pa siya kasi hindi pa siya stable. And yung ibang leaves ay nanlagas. Hopefully, mapapink natin siya. And then, ito si Peach Snow.
Oh. Medyo parang Murasaki din, pero medyo mataba lang yung dahon niya, guys. Ito yung Murasaki. Flat yung rosette, and then patusok yung dahon na medyo slim compared kay Peach Snow. Magkamukha lang naman din sila, parang purplish. Top cut lang pala to, guys, kasi naputol natin sila sa original na stem nila. Ito, Murasaki din to na freebie ni seller. And then, si Bianca, na parang Missing You. Magkamukha lang kasi sila, guys. Pero napansin ko dito sa area ko, ito Bianca to na bago. Yung mga leaves ay from flower stalk. So, kinuha ko. Baka kasi tumubo. Pansin ko, guys, dito sa area ko, mas mataba si Missing You. Ayan, oh. Mas mataba, mas malusog yung dahon niya compared kay Bianca. Ito, mga Missing You na to, guys. Yung mataba. Si Bianca dito sa akin is medyo slimmer yung leaves, tas medyo patusok yung dahon. Dito naman tayo sa mga large size, guys, na pots. Ito, malaki talaga to sila in actual. Ito yung Mother Purple Delight natin. Na sobrang lush nito. Dito na side, kinat ko na lang talaga, guys, kasi nahihirapan akong dumaan dito kasi naka-trail yung isang stem niya. So, nasasagi ko, kaya pinutol ko na lang. Ito yung ating Super Balm sa ROS. Ayan. Nasunog din siya. Yan yung magiging resulta kapag napabayaan natin sa ROS. Tas naiinitan sila kinabukasan after ulan. Ito, bago to na Super Balm, guys. Medyo maputla pa siya. And then, ito yung Murasaki natin galing doon sa Vertical Garden. Yung spot ni Amethystinum, dyan, dapit sa entrance. Nilipat ko dito kasi para maging lush tingnan tong mga Murasaki. And super stress na neto, guys. Sobrang purple neto in actual. Ito yung bago, guys. Medyo maputla pa siya. Murasaki din to. Parang Super Balm na mataba. Ito yung Super Balm. Bagong Super Balm. Yun yung dati natin na sunburn. And update lang sa mga top cut na Purple Delight. Ayan. Ito top cut na Super Balm. Super stress na, guys, kasi kapit na yung roots. Ayan. So, sobrang purple na yung color nila. Dito sa baba naman yung mga Purple Delight natin na bagong kinat. Kaya medyo maputla pa. And then, si Hybrid Debbie, guys. Super guwapa siya in actual. Huwag lang siya masyadong basain kasi nanlalagas kapag palaging natutubigan. Hybrid Pearly Von. And then, ito yung madiba natin sa greenhouse, guys. So, hindi ko alam, hindi naman siya palaging nasisikatan ng araw, pero sobrang pink ng leaves niya. Nasa lilim kasi nasa baba. Pero yung natatamaan to ng morning sun, kaya siguro super colorful. Mas maganda talaga, guys, kapag morning sun compared sa tanghali or sa afternoon. And then, ito naman si ating mother na Dusty Rose with 3 babies. Ayan. And ito, guys, yung bago nating Bianca. So, yung mga leaves from flower stalk yan, nilagay ko sa, pinutol ko, tapos nilagay ko dyan sa gilid. Kasi, baka tumubo. Hindi pa siya gaanong stable, guys, kaya medyo lupay-pay pa yung hitsura. And then, ito yung Missing You natin na malaki. Medyo malapad talaga ang dahon ni Missing You compared kay Bianca. Kaya kapag stable na, tataba talaga siya, guys. Yung leaves niya kapag kapit na yung roots sa soil. And then, si Pearly Von.
Itong tatlong mga maliliit, sobrang kulay kasi galing doon sa vertical garden. Inilipat ko siya dito guys para ma-line up natin dito sa mga purplish na mga large pots natin. And then si Solomon. Etong isa guys, mother na to galing ROS. Marami na yung binigay na babies. Yan, nasa stem pa yung iba. And then yung mga malalaki na, sineparate ko na. Ito yung Roman and Mina. Si Mina yung dalawang nasa front guys. So, sinama ko na lang sila para tipid sa space. And then yung natin, Roomba and Black Prince. Si Black Prince, parang madali lang siyang mafungus kasi madali lang mangingitim yung stem niya guys kapag palagi siyang nababasa ng ulan. Kaya from vertical garden, dito ko na lang siya nilagay sa flat na garden natin para safe. Kasi hindi sila natatalsikan ng ulan dito. And then top cut ni Ruby Donna. And Pink Crew yung iba guys. Magkamukha lang kasi sila. Pink Crew and Ruby Donna. Pero mas kumukulay talaga si Ruby Donna. Ito yung malaking Pink Crew guys, oh. May mga bloody spots na siya sa dahon. And parang Floridity to guys. Galing ROS. Nilagay ko na lang sa greenhouse kasi kapag tumataba na siya niya, palagi pa ding nauulan na nanlalagas guys. Kaya lumiliit yung rosette. Ito naman yung ating pink champagne na super flawless. Kinat ko na yung flower stalk. Ayan, inilagay ko sa gilid yung mga nakuha nating leaves. So, pinasok ko na lang talaga sila guys para safe sila. Kasi bare months na. So, baka ma-overwater. Yun, manlagas. Ayokong manlagas. Favorite ko to si pink champagne. Ito naman yung isa. Favorite ko si pink champagne, tas purple. Ito, si purple champagne to. Parang Beckia, guys, no? Visible yung lines niya sa leaves. Compared sa apple and green champagne kasi hindi masyadong kumukulay. Ito sila, mas makulay sila. Ayan. Malaki yan, guys, sa mga large to medium tong mga pots na to. And then, update kay Choco Moonstone. Yan, kinat ko na lang yung sa gitna. Kasi madali lang din naman yung tubuan si Choco Moonstone. Ayan. Si Peridot or si Shangri-La. Ito bago to guys. Ganito talaga yung hitsura niya kapag galing sa Highland or sa Benguet. Kapag sa lowland, naging ganito na. Yellow-green yung stress niya na kulay. Kapag sa Benguet kasi, ganyan, red talaga yung tips. Pero eventually, kapag tatagal sa lowland, nawawala yung red, guys. Eto si Choco Bronze. May mga napropa tayong dahon dun kasi nalaglag. And then, ito, guys, favorite ko din to si Cream Tea. Super taba pala niya, guys, kapag palaging na-maintain yung moisture ng soil niya. And hindi siya nararot kahit nauulanan. Ito naman si Pat's Beauty or Blue Opalina. Taba ching-ching din. And Pink Opalina. Mga galing ROS to sila guys ha. Pinasok ko na lang sa greenhouse kasi gigibain na ang ating balcony. Ito guys, so busog na busog si Pink Opalina guys. One of my favorite na din. May space kasi baka makahanap pa tayo ng isa or bagong order. Ito naman ang ating Cat's Claw. Maliit lang to dati. Ngayon, lumaki na talaga sila and siksikan na. Ayoko naman silang i-transfer. Bahala na sila dyan. Magsiksikan sila kasi maganda silang tingnan. Ayan. Kapag nagmamature si Cat's Claw, guys, pansin ko, nagiging slimmer yung leaves niya dito sa lowland. Kasi dati, ano lang to eh, mataba tapos, ano lang, parang, tawag dyan, maliit yung dahon. Or, malapad. Ito si Spotted Deer and Pink Spots. Pinagsama ko na lang kasi magkamukha. Si Spotted Deer kasi, galing ROS, nagigiba kasi nanlalagas kapag ma-overwater.
And meal natin guys na 3 months na. So, stable na yung roots nitong very colorful na, very stressed na siya. Ito yung sa back, bago yan. And unfortunately guys, nag-mushy. And feeling ko magmamushy pa. Kaya lumiit. Pero okay lang yan. Mag-ano na lang tayo, mag-cuttings na lang tayo kapag mas stable na. Etong dalawa, may parating na mule and Lucian yata yun. So, dyan lang yung spot nila. Prepare na lang natin. And then, eto guys, dito ko inilagay yung empty na rectangular for mga propa na leaves soon. So, dyan natin ilalagay para palaging nakikita. Eto, plano natin to ilagay sa ROS, pero after 10 days na siguro kasi wala pa yung roots guys. Mga top cut yan sila. Chloe and Mendoza. So, dito lang muna sila sa loob para hindi mabigla sa init and water. Kasi baka malusaw yan. Ito guys, marinade pala to. Nakalimutan kung meron pala akong marinade. Kaya, yan, maliit kasi si marinade compared kay Mendoza. So, dyan na lang muna. And yung rococo natin na niripat natin kahit basa yung soil. So, nalaglag yung mga dahon kasi malutong lang. And then, pink pebbles, blue pebbles. Ayan, blue pebbles yung isa. Super pretty ni pink pebbles, guys. May space kasi may parating pa tayo. And Pudgy. Si Pudgy, parang Tito Buns, no? Pero hindi lang siya nagiging pink. Si Tito Buns kasi nagiging pinkish yung rosette. And then, ito si Bashful. Bago pa to siya, kaya ganyan, maputla. And medyo parang nagmamushy pa yung bottom leaves. Pero hindi ko muna siya sineparate kasi iinom pa to siya, guys. Diyan sa mushy na leaves. Hindi pa kasi siya madaling tanggalin. Kaya feeling ko, hindi pa mushy yung nakakapit sa stem na part. I-monitor na lang natin. Maganda to si Bashful kapag ma-stress kasi reddish yung kulay niya. And tabachingching natin na California Sunset. May space din sa harap kasi plano ko guys kumuha doon sa lush na sa hanging plant tapos itutusok natin dito sa harap para lush siyang tingnan. Ayan. Madali lang din alagaan si California Sunset. Ito naman yung lowland stress na peridot. Nawala na yung red na tips. And then ang ating apricot na super cutie. And ito guys, si Mendoza ko na na-sunburn nung nagtanggal tayo ng net. So, dapat pala talaga mas safe kapag may net tayo kahit isang layer lang para tagos pa rin si Mr. Sun. And then, ito si Pink Rosa na bago pa kaya medyo hindi pa siya pinkish. Variegated Awayuki. Parang magkamukha sila ni Pink Rosa guys, no? Pero parang yung kulay ni Awayuki na variegated is parang apricot. And na-sunburn din nung nagtanggal tayo ng net. Kaya binalak na natin yung net natin, guys. Sobra kasing init dito kapag walang ulan. And then si Awayuki na Nanvar. Purplish na yung kulay. Si Torres, guys. Yung supposedly ganyan siya, red tips. Pero itong nasa back, stress na yung kulay niya, stress nung nagtanggal tayo ng net, naging yellow-green. Tapos nagka-sunburn. Si Chloe lang yung gumanda talaga guys nung nagtanggal tayo ng net. Top cut yun ni Chloe. And then ito yung stress ni Chloe nang walang net. Medyo close talaga yung rosette nila kasi sobrang init. Kaya compact talaga siya tingnan. And then si Koala, yung cuttings natin na Koala na lusaw sa init. And then si Variegated by Nessie sa front, sa back is Nanvar by Nessie. Bago lang yung Nanvar guys, kaya medyo maputla. Super bait nitong si by Nessie din.
And then, ito naman yung mga updates sa ating propagation, guys. Nung nagtanggal tayo ng net, ang ibang Rubidona na leaves is nagmashi kasi sobrang init and super taba. Kaya medyo nalulusaw. Murasaki, ayan, may mga leaves na. Ayan, mix na Murasaki and Rubidona. So, plano natin, guys, itong mga propa, ilagay natin doon sa baba yung mga rectangular na pot. Kasi para makikita ko palagi at nadidiligan ko kapag dehydrated na. Kasi dito sa vertical, medyo mataas, hindi ko palagi na-monitor. Yung iba nagda-dry na, hindi ko sila nadidiligan. So, ayan guys. So, yun lang for today's video guys. Please like and subscribe. And hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga videos ko if gusto nyo. And thank you for watching. God bless. Bye-bye.